guys, ito yung sinasabi kong kalsada na hindi nila tinapos. So dito lang siya. So yan lang siya. Di ba? Magpakalsada ka rin lang, di mo patapusin. Ay, nako. Bili tayo ng grapes, sesame seed, at gamot ni mother-in-law sa mata. Why do you need sesame seeds? I wanna make binangkal. What? Binangkal. What's that? That brown circle bread that I used to make in the village with the sesame Brown seeds. circle. Oh, I don't like it. Huh? Do I like it or do I not? You did not eat it before, but maybe you like it now. I don't think so. Babo like. Babo doesn't like siopaw. Why? I don't know. She doesn't eat. Weird guy. Weird boy. Hindi masarap ang aking siopaw this time. Yeah, what happened to it? You feel also? Yeah, tastes something different. Yeah. Too much oil. I put too much oil and I didn't like it. that's it. Malamig today, guys. There's so much ice cream in the big one. They're up. Yeah, it's nice also, yeah? Yeah. It has the same ice cream we used to have before in Japan. So next time, hindi ko nalalagyan ng pag madikit siya, konting flour, ganun, konting oil. Hindi dapat oil lahat ang nilalagay sa dough. Kasi hindi masarap. Hindi masarap. What? Bili tayo Walang, na. mommy? Walang? Bili tayo ng sag mamaya. There's neuro. Mommy, what's walang? Walang means? No, China. Wala. Can Wala. you video me na? Wala means nothing. That's like the teeth. What should we buy? Both. Fine, let's try. Maulan na naman, guys. Ang ating lugar. Cookman. Cookman? No. No. What's that? Unsa?
Good morning guys. Andito si Binaju, yung tatay ni Asis at si Asis. Flight niya tonight alas 9. Andito din ang asawa ni Sarmila. Sarmila yung bunso nila ni Santos na babae. Pang-lima. O pang-lima kasi bunso si Subash pang-anim. So andito. Ano yan siya guys, retired army. Si Asis yung nakatalikod. Lumipat dito yung asawa ni Sarmila kasama yung dalawang kambal na babae. Kasi class 11 na sila eh. Matatalino sila guys. So, nag-invest sila para sa dalawa. Kasi yung usapan nila ng kambal at saka ng mga magulang, pag maayos o maganda ang kanilang grades or results, magpapatuloy sila sa pag-aaral. Kung hindi, mag-aasawa sila. So, naningkamot talaga yung kambal guys. Matatalino din ng mga batang yun. Sabi ko, huwag muna kayong mag-asawa. Ayusin nyo yung nyo, yung pag-aaral. Paningkamutan para makaano kayo. Malayo ang marating nyo. Ayaw din nila guys. Ayaw nilang magstay dito at mag-asawa. Umiiyak sila pag sinasabihan sila na pag-aasawahin na silang dalawa. Kainan time ng mga lalaki guys. Ako ang magsukad in Bisaya. Magsandok kasi si Susmita kay ama siya. Mother-in-law siya. So tayo ang magsandok para sa mga lalaki. Ito yung kagabi na ibon guys. Ito yung kalids. Yan, soup. Tapos nagluto si Subas ng terkari. Dal. Tatlo sila ngayon kakain. Chicken. Mula ada sidia. Ya. Kita mula ada. Flight na ni Asis guys ngayong alas 9. Alis na sila. Kasama si Binaju. Yan si Binaju. Ang kanyang kaibigan. Kuya ng kanyang best friend ata ito. Kuya ni Bibik. Tapos nanay ni Bibik. Tapos si Sanel at si Jenny ay kasama. Si brother-in-law din kasama. Sa airport. Stand straight, Nanu. What are you doing? Curving your back. एकजना बाबु चाहिँ यतापट्टि आउँदा हुन्छ
Where's Banja? Si Banja ay magmamotor ata. Hi Banja. Safe flight. Looks like they are going, not me. Yeah. See you. Hello guys, good afternoon. Kumusta kayong lahat? So nakaalis na sila Banja guys. Nakaalis na rin si Binadjo pabalik ng Lamjung. So si Asis guys, nakatapos na siya ng 2 years na HM. At ngayon doon sa Australia, no? Doon siya class 11, class 12 yata. Tapos nag-shift siya ng course. Nag-shift siya to engineering kasi na-realize niya na ayaw niyang mag-cook sa buong buhay niya. Actually, yung HM na course, hotel management, ang nag-influence or nag-advise si Santosh guys. Kasi, yun nga, ang experience ni Santosh, mas maraming trabaho sa hotel, sa hospitality. So, in-encourage niya si Asis na mag-hotel management para maging chef or maging cook. And then, now, nagbago ang isip niya, gusto niyang mag-engineer. So, hindi ko alam kung anong klaseng engineer ano klaseng engineering ang tinitake niya ngayon, basta back to 5-year course ata siya kasi yung mga subject niya for HM hindi ata na saan na tayo tumawag si Sobas, tinawag ako ni Sobas, mainutos yan, ganyan yan siya guys, hindi makakilos ng kanya lang, kaya si Susmita naiinis na din. Yung mga lalaki dito hindi makakilos ng hindi naman lahat no, pero hindi makakilos ng sa kanila lang na trabaho, mangutosan mangutos. Ay nako, so asa na ba tayo? 5 years ulit ang engineering ni Asis kasi hindi ko alam kung may mga credited subjects siya sa natapos niya na na 2 years sa HM yata. So ayun guys, si Asis ay masipag. Tawag dito, meron siyang tinayong restaurant kasama yung best friend niya na si Bibik doon sa Australia, dalawa sila. So ang pagkakaintindi ko sa kwento sa akin ni Binadjo, mahirap ang business dyan sa Australia kung may mga taga-Australia dyan. Kasi weekly ang pasahod. So ayun, may kita tapos sahod, may kita tapos sahod. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy, pero yung nabanggit ni Binadjo ay mag-open pa sila ng iba pang branch. So siguro maganda ang kitaan. Then at the same time, si Asis din siya guys, yun nga, part-time din as a cook. And then at the same time, eskwela. Kasi yung eskwela daw doon, 2 times a week lang. Tama ang 2 times a week or 3 times a week. So the rest of the days, pwede silang mag-part-time or mag-business ganun. So yun lang ang kagandahan doon guys, no? Nag-aaral ka at the same time kumikita ka. So magiging self-dependent, self-sufficient ganun. So ayun guys, guys, si Binadjo, yung asawa ni Sita Didi, silang dalawa ni Sita Didi nag-alaga sa amin ng mga bata simula nung dumating kami dito guys sa Nepal. Kasi dati yung kwarto nila nandito, malapit lang din dito sa Kathmandu. Ngayon wala na, nasa Lamjung na sila. Pero si Binadjo kasi guys, sobrang bait niya sa akin simula noon hanggang ngayon. Yung treatment sa akin ni Binadjo, maganda siya. Alam nyo yon, hindi siya basta iba. Mabait siya sa akin sobra, kaya mula noon hanggang ngayon, magaan po ang loob ko kay Binadjo. So, kung may favorite akong tao dito sa Nepal at kung may yung genuine na mahal ko na relatives ng asawa ko dito sa Nepal, si Binadjo po yun. Kasi malaki ang utang na loob ko sa kanila ni Sita Didi. Kasi si Sita Didi guys, lang siya, stricto siya sa akin. May pagkamaldita, kaya hindi ako masyadong kay Didi.
mas close ako kay Binajo, guys. Kasi si Binajo, ano siya, yung open siya sa akin, tapos kahit hindi siya gaano marunong mag-English, nag-uusap kami, nakikipag-usap siya sa akin. Tapos alagang-alaga niya ako nung nanganak ako kay Sanil at kay, lalo na yung kay Sundar. Siya yung pagka na-CS ako, siya yung umakay sa akin para makatayo ako. Muntikan kaming matumba dalawa. So, kaya sobrang close sa akin si Binajo. Kaya pag nagpupunta siya dito, talagang inaalagaan ko yan siya, guys, si Binajo. Kasi siya yung parang favorite ko na tao dito sa Nepal. Stricto si Binajo, pero mabait po siya sa akin. So, ayun lang, guys, ang aking kwento sa inyo. So, si Susmita ay day off today. So, ayun, si brother-in-law ang nagluluto sa kusina. Kaso nga, pag nagluluto, talagang, utos ba ng utos, hindi makakilos ng kanya lang. Si Susmita nang uutos sa akin, pero yung, kung marami na siyang ginagawa, dun pa siya manguutos. Ito, iba. Si brother-in-law, guys, kahit isa lang yung gagawin niya, manguutos yan ng assistant. Parang may assistant siya. So, ayun lang naman. Yun, thank you all so much sa inyong suporta, guys. See you next time. Bye.